Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae at sa tunay na kahulugan ng pag-ibig? Samahan ninyo akong muli, mga minamahal na tagapakinig, dito sa inyong paboritong channel. Ako ang inyong tagakwento, laging handang magbahagi ng mga salaysay na kukurot sa inyong mga puso. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang bahay, maingat na itinayo, pinuno ng pangarap at pinatatag ng mga pangako. Ngunit paano kung ang mismong pundasyon nito ay gawa pala sa kasinungalingan? Paano kung ang tahanang inakala mong magiging kanlungan mo habang buhay ay siya palang magiging saksi sa pagguho ng lahat ng iyong pinaniwalaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway, isang babaeng nagmahal, nagtiwala, at sinaktan sa paraang hindi niya kailanman inakala. 3 araw. 3 araw pa lamang ang nakalipas mula nang isinuot ni Liwayway Alcantara ang puting bestida na pinangarap niya mula pagkabata. 3 araw pa lamang mula nang maglakad siya sa pasilyo ng simbahan kung saan sa dulo ay naghihintay ang lalaking inakala niyang katuparan ng lahat ng kanyang mga dasal. Si Dante Del Mar, ang samyo ng sariwang kape, ay pumuno sa malawak na kusina ng Villa Amihan. Tahimik ang buong kabahayan, isang katahimikang nagbibigay aliw sa puso ni Liwayway. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang bawat sulok ng bahay ay testimonya ng kanyang pagsisikap bilang isang matagumpay na negosyante. At ngayon, hindi na siya nag-iisa sa paraisong ito. Mayroon na siyang asawa. Dante, mahal, tawag niya, habang hinahanap ang isang business proposal na kailangan niyang i-email. Nakita mo ba yung asul na folder ko? Walang sagot. Marahil ay nasa hardin ito at kausap ang kanilang hardinero. Naalala niyang inilapag niya iyon sa ibabaw ng mesa sa kanilang silid. Ngunit nang pumanhik siya, wala roon ang folder. Ang tanging nandoon ay ang itim na leather briefcase ni Dante. Bahagyang nakaawang. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit nito. Ngunit baka sakaling naisingit doon ng asawa ang kanyang folder. Dahan-dahan niyang binuksan ang briefcase. Sa ibabaw ng mga papeles ni Dante ay wala ang folder na hinahanap niya. Ngunit may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang makapal na brown envelope na may logo ng isang kilalang bangko. Sa pagkakaalam niya ay wala silang anumang transaksyon sa bangkong iyon. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang inilalabas ang mga dokumento sa loob. Ang unang salitang tumambad sa kanya ay loan and mortgage agreement. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ito maaari. Ang Villa Amihan ay fully paid. Isang pamana mula sa kanyang mga magulang na pinalago niya mula sa sarili niyang dugo at pawis. Walang dahilan para isangla ito. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang bawat salita ay tila isang matalim na punyal na unti-unting itinarak sa kanyang dibdib. Ang pangalan niya ay naroon bilang mortgagor. Ang pangalan ni Dante ay naroon bilang co-borrower. At ang halaga, napasinghap siya. 45 million pesos. Hindi totoo to. Bulong niya sa sarili. Pilit na kinukumbinsi ang isip na baka isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang makita niya ang huling pahina. Naroon ang isang pirma sa ibabaw ng kanyang pangalan. Isang perpektong imitasyon ng kanyang sariling lagda. Ngunit para sa kanya, ito'y isang banyagang sulat. Isang simbolo ng kataksilan. Ang papel ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanilang kasal. Ang matamis na ngiti ni Dante habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang mga salitang binitawan nito sa altar. Ikaw ang aking simula at ang aking wakas, Liwayway. Mamahalin kita habang buhay. Pati ang ina nito, si Konsolasyon, ay lumapit sa kanya noon. May mga pekeng luha sa mata. Salamat at dumating ka sa buhay ng anak ko. Alagaan mo siya, sabi nito habang yakap siya. Isang yakap na ngayon
ay nararamdaman niya hindi pala yakap ng isang ina, kundi gawa ng isang ahas. Paano? Bakit? Bumaba siya ng hagdan. Ang mga paa niya'y tila walang lakas. Nakita niya si Dante na papasok mula sa hardin, may ngiti sa mga labi. Ngunit ang namangiting iyon ay agad na naglaho nang makita ang anyo ng kanyang asawa. Mahal, anong nangyari? Bakit namumutla ka? Tanong ni Dante, papalapit sa kanya. Hindi siya sumagot. Itinaas lamang niya ang mga dokumento. Ang nanginginig niyang kamay ang nagbunyag ng bigat ng kanyang natuklasan. Nakita ni Dante ang hawak niya. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Nagsimula itong mamutla at ang mga matay hindi mapakali. Liway, mahal, magpapaliwanag ako. Ano to, Dante? Tanong ni Liwayway. Ang boses niya'y mahina at basag. Anong ibig sabihin nito? Hindi yan tulad ng iniisip mo. Nautal na, sabi ni Dante. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay, ngunit umatras siya. Huwag mo kong hawakan. Sigaw niya. Ang sakit at galit ay nagsisimula nang pumalit sa pagkabigla. Peke ang pirma ko rito. Ipinagbili niyo ang bahay ko, ang tahanan ko. Sa gitna ng kanilang komprontasyon, isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na kalmado, ngunit puno ng yelo. Ano ang kaguluhang ito? Si Consolacion. Nakatayo ito sa may pintuan, bihis na bihis, tila walang anumang pakialam sa nagaganap na tensyon. Dahan-dahan itong naglakad palapit, ang mga matay nakatuon. Hindi kay Liwayway, kundi sa mga papel na hawak nito. Mama, halos pabulong na, sabi ni Dante, tila isang batang nahuli sa kasalanan. Tiningnan ni Consolacion si Liwayway mula ulo hanggang paa, walang bakas ng anumang emosyon sa muka. Kinuha nito ang mga papel mula sa kamay ni Liwayway na tila ba isa lamang itong ordinaryong dokumento. Ah, ito pala, sabi nito sa isang tonong simple at walang bahid ng pagkakasala. Nalaman mo na pala. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang narinig. Ang inaasahan niyang pagtanggi o paghingi ng tawad ay sinalubong ng isang malamig na pag-amin. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng kahit anong kakampi, ngunit ito'y nakayuko lamang, hindi makatingin sa kanya. Doon niya naintindihan. Hindi lang si Dante, magkasabwat sila. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Bakit niyo to ginawa sa akin? Ngumiti si Consolacion. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting nakapangingilabot. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Liwayway. Walang bahid ng pagsisisi, walang anumang awa. Oo, kami ang gumawa niyan. At wala ka nang magagawa. Ang mga salita ni Consolacion ay tumagos sa pandinig ni Liwayway. Malamig at matalim na parang yelo. Wala ka nang magagawa. Isang hatol. Isang pangungutyang binitiwan ng walang anumang pag-aalinlangan. Nakatitig lamang si Liwayway sa biyanan. Ang utak niya'y sinusubukang iproseso ang katotohanang nasa harap niya. Ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina, na niyakap siya sa araw ng kanyang kasal, ay isa palang demonyo na nagbabalat kayong anghel. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng papuri, lahat ay kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng Villa Amihan ay nakabibingi. Tanging ang marahas na pagtibok ng puso ni Liwayway ang kanyang naririnig. Biglang kumilos si Dante. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang pagkakatulala, ay lumuhod ito sa harap ni Liwayway. Ang muka'y basang-basa sa pinaghalong pawis at luha. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang damit, tila isang desperadong batang humihingi ng saklolo. Liway, patawarin mo ko. Patawarin mo kami. Humahagulgol na, sabi ni Dante. Hindi ko sinasadya. Napilitan lang ako. Mahal ko. Maniwala ka sa akin. Napilitan? Ang salitang yon ay pumutol sa pagkatulala ni Liwayway. Napalitan ito ng isang umuusbong na galit.
Anong klaseng dahilan yan, Dante? Pinirmahan mo ang mga papel. Ipinagkanulo mo ko. Dahil sa sugal yiliway. Sigaw ni Dante, ang boses ay puno ng paghihinagpis. Malaki ang pagkakautang ko. Nagkapatong-patong. Pinagbabantaan na nila ang buhay ko. Sinabi ko kay mama at ito lang ang naisip niyang paraan para mailigtas ako. Para sa buhay ko, liway. Ginawa namin to para mabuhay ako. Ang pag-amin ay hindi nagdulot ng awa kay Liwayway. Sa halip, lalo lamang itong nagpatibay sa kasuklam-suklam na katotohanan. Ipinagpalit siya ni Dante para sa sarili nitong mga pagkakamali. Ginamit siya bilang pambayad utang. At ako? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa galit. Paano naman ako? Paano naman ang tiwala ko? Ang pangarap ko? Ginamit niyo lang ako? Bago pa man makasagot si Dante, muling nagsalita si Konsolasyon. Ang boses ay may halong panunumbat. Huwag kang magmalinis, Liwayway. Kung tutuusin, may kasalanan ka rin. Gulat na napatingin si Liwayway sa matanda. Ano? Anong sinasabi ninyo? Mula pa noong una, ipinangangalandakan mo ang yaman mo. Sabi ni Konsolasyon, ang mga matay mapanuri. Itong mansyon mo, ang mga alahas mo, ang kumpanya mo. Akala mo ba hindi yan nakakatukso? Inilagay mo ang tukso sa harap ng anak ko. Kung naging simple ka lang sana, hindi sana mangyayari ito. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang naririnig. Ang kanyang pagsisikap ay ginawang kasalanan. Ang kanyang tagumpay ay ginawang bitag. Siya pa ngayon ang may kasalanan kung bakit sila naging mga mandaraya. Ito na ang sukdulan. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay naputol. Kasalanan ko. Ulit niya, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kasalanan kong nagsumikap ako sa buhay. Kasalanan kong minahal ko ang isang duwag at isang magnanakaw. Tumingin siya kay Dante na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang pagmamahal na naramdaman niya para dito, ilang oras lang ang nakalipas, ay napalitan ng matinding pandidiri. Hinubad niya ang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Ang simbolo ng kanilang pekeng pag-iibigan. Ito ba? Sabi niya. Itinaas ang singsing. Ito ba ang halaga ko sa inyo? At sa isang mabilis na galaw, ibinato niya ang singsing sa mukha ni Dante. Tumama ito sa pisngi nito bago bumagsak at gumulong sa malamig na marmol na sahig. Lumayas kayo! Sigaw ni Liwayway. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang sakit na kanina'y nakakuyom sa kanyang dibdib ay sumabog na. Lumayas kayo sa bahay ko, mga magnanakaw, mga manloloko. Walang nagawa si Dante kundi ang tumayo. Hawak ang pisnging tinamaan ng singsing. Hinila siya ni Konsolasyon na walang imik ngunit may matalim na tingin na ipinukol kay Liwayway bago sila tuluyang tumalikod at lumabas ng pinto. Nang magsara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Naiwan si Liwayway na mag-isa. Tumingin siya sa paligid ng kanyang sala. Ang mga palamuti, ang mga mamahaling muebles, ang mga regalong pangkasal na nakadisplay pa sa isang sulok. Lahat ng ito'y tila nanunuya sa kanya. Ang kanyang villa amihan, ang kanyang tahanan, ay naging isang malaking entablado ng isang masalimuot na dula ng panloloko. At siya ang bida na walang kamalay-malay, dahan-dahan siyang nanghina. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaupo siya sa sahig. Doon, sa gitna ng karangyaan ng kanyang nilikhang mundo, niyakap niya ang kanyang sarili at humagulgol ng walang tigil. Ang bawat patak ng kanyang luha ay dala ang bigat ng kataksilan, ng nawalang pangarap, at ng pusong winasak ng walang awa. Ilang minuto o marahil oras, siyang nanatili sa ganoong posisyon. Nang maubos na ang kanyang luha, ang natira na lamang ay isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit at pighati, isang maliit na kislap
ang nagsimulang sumibol. Isang kislap ng paglaban. Hindi. Hindi siya magiging biktima. Hindi siya ang talunan sa kwentong ito. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Ang nag-iisang tao na alam niyang hindi siya iiwan. Pinindot niya ang call button. Sa pangalawang ring ay may sumagot. Liway? Napatawag ka? Kumusta ang bagong kasal? Masayang bati sa kabilang linya. Narinig ni Liwayway ang boses ng kanyang matalik na kaibigan, si Diwa, at muli, bumigay ang kanyang depensa. Diwa, bulong niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Diwa, tulungan mo ko. At muli siyang napahagulgol, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Nang mailapag niya ang telepono, napasandal siya sa pader. Ang buong bigat ng mundo ay tila nasa balikat niya. Napapikit siya. Sa kabila ng kadiliman, isang determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at sariwa. Ngunit hindi na ito ang magkokontrol sa kanya. Napabagsak siya sa sahig. Ang katawan ay pagod na pagod. Ngunit ang isipan ay nagsisimula ng lumaban. Hindi. Bulong niya sa katahimikan ng malawak na bahay. Hindi ako papayag na matalo. Wala pang 30 minuto ay umaling-awngaw ang tunog ng doorbell sa buong Villa Amihan. Tila isang sirena itong gumising sa nahihimlay na diwa ni Liwayway. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat galaw ay may kabigatan. Pagbukas niya ng pinto, ang mukha ni Diwa ang bumungad sa kanya. Isang mukhang puno ng pag-aalala. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sa isang iglap, niyakap ni Diwa ang kaibigan ng mahigpit. Doon, sa balikat ng kanyang matalik na kaibigan, muling bumuhos ang mga luhang akala ni Liwayway ay naubos na. Nandito na ko, Liway. Nandito lang ako. Paulit-ulit na bulong ni Diwa. Habang hinahaplos ang likod ni Liwayway, isinara ni Diwa ang pinto at inakay ang kaibigan papasok. Ang perpektong ayos ng sala ay nasira ng isang kumikinang na bagay sa sahig. Ang singsing. Pinulot ito ni Diwa at tahimik na inilagay sa kanyang bulsa. Malayo sa paningin ni Liwayway, hindi na siya nagtanong. Sa halip kumilos siya. Ipinagtimpla niya ng mainit na tsa si Liwayway. Pinaupo niya ito sa sofa at kinumutan. Si Diwa ang naging kalma sa gitna ng bagyo ni Liwayway. Ang kanyang presensya ay isang matibay na pader na sumasalo sa bawat pagguho ng mundo ng kaibigan. Nang medyo huminahon na si Liwayway at naisalalaysay niya ang buong pangyayari, sa gitna ng mga hikbi at pagtangis, isang matigas na ekspresyon ang mababakas sa mukha ni Diwa. Mga hayop sila, mariing sabi ni Diwa. Walang puso. Anong gagawin ko, Diwa? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay halos wala ng lakas. Wala na. Kinuha nila ang lahat. Umiling si Diwa at hinawakan ang mga kamay ni Liwayway. Mali ka. Hindi pa nila nakukuha ang lahat dahil hindi mo pa tapos ang laban. Sa katunayan, hindi mo pa nga ito nasisimulan. Pero paano? Sila ang may hawak ng mga papeles. Sila ang may pera. At ikaw, putol ni Diwa, ang mga matay nag-aalab. Ikaw ang may hawak ng katotohanan. Liway, hindi ka pwedeng magmukmok lang dito at hayaan silang manalo. Kailangan mong lumaban. Hindi lang para sa bahay, kundi para sa sarili mo, para sa lahat ng pinaghirapan mo. Ang mga salita ni Diwa ay tila tubig na idinilig sa isang tuyot na halaman. Unti-unting nanumbalik ang kulay sa mga mata ni Liwayway. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay nagsimulang sumibol. May kilala ako. Pagpapatuloy ni Diwa. Hindi lang siya basta abogado. Siya ang abogadong kinatatakutan ng mga manloloko. Ang pangalan niya ay Attorney Katarungan Rojas. Kinabukasan, sa isang modernong gusali sa puso ng Makati,
Natagpuan ni Liwayway ang sarili sa tapat ng isang pinto na may nakaukit na tansong plaque. Rojas Law Firm. Ang opisina ni Attorney Kat Rojas ay salamin ng kanyang personalidad. Malinis, organisado, moderno, at walang anumang hindi kinakailangang palamuti. Siya ay isang babaeng nasa mga 40, may matalas na mga mata, at isang presensyang pumupuno sa buong silid. "Good morning, Miss Alcantara." Bati nito. Hindi ngiti, kundi isang tango ng pagkilala. "Please, have a seat. My condolences on your recent unfortunate marriage." Walang paligoy-ligoy. Direkta at propesyonal. Inilahad ni Liwayway ang lahat, mula sa matamis na simula ng kanyang relasyon kay Dante hanggang sa mapait na pagtuklas sa kataksilan nito. Ipinakita niya ang kopya ng mga dokumentong nakuha niya. Habang nagsasalita siya, si Attorney Kat ay tahimik lamang na nakikinig. Ang mga daliri magkasalikop sa ibabaw ng kanyang malaking lamesa. Hindi ito nagsulat, ngunit ramdam ni Liwayway ang buong atensyon nito sa bawat salitang kanyang binibitawan. Nang matapos si Liwayway, tumango-tango ang abogada. Malinaw na kaso ito ng estafa through falsification of public documents, sabi ni Attorney Kat sa isang boses na kalmado ngunit may bigat. Ang ginawa ng mag-inang Delmar ay isang krimen. Ang problema, Miss Alcantara, ang pagpapatunay nito sa korte ay isang mahabang proseso. Magiging magastos, magiging madugo. Gagamitin nila ang lahat para sirain ka at ang iyong kredibilidad. Tinitigan siya ng abogada sa mata. Handa ka ba para doon? Walang pag-aalinlangan sa sagot ni Liwayway. Ang babaeng pumasok sa opisina na may bakas pa ng pighati ay napalitan ng isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. "Handa po ako. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang sa akin at para pagbayaran nila ang ginawa nila." Isang bahagyang pagtaas sa sulok ng labi ni Attorney Kat ang tanging pahiwatig ng kanyang pagsang-ayon. Itinulak nito ang isang folder at isang ballpen sa tapat ni Liwayway. "This is our engagement contract," sabi nito. "Basahin mong mabuti. Once you sign this, we begin the war." Hinawakan ni Liwayway ang ballpen. Ang kamay niya'y hindi nanginginig. Habang tinititigan niya ang linya kung saan siya lalagda, hindi na ang pirma ng kataksilan ang kanyang nakikita, kundi ang simula ng kanyang pagbangon. Isinulat niya ang kanyang pangalan, Liwayway Alcantara, buo at matatag. Sa paglagda niyang yon, opisyal nang nagsimula ang laban. Kinuha ni Attorney Kat ang kontrata at inilagay sa kanyang folder. Sakto namang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Sinagot niya ito. "Rojas speaking." "Yes, I see." Nakikinig lamang si Attorney Kat. Ang mukha'y hindi nagbabago. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono. Tumingin itong muli kay Liwayway. Ang mga matay mas naging seryoso. "Nagsisimula na sila," sabi ni Attorney Kat. "That was the legal counsel of Mr. Delmar." Kinabahan si Liwayway. "Ano po ang sabi?" Sumandal ang abogada sa kanyang silya. Ang tingin ay tila tumatagos. "Gusto nilang makipag-areglo, pero may kapalit na katahimikan mo." "Katahimikan?" Inulit ni Liwayway ang salita. Tila isang mapait na lasa sa kanyang dila. "Anong ibig sabihin ng katahimikan?" "Simple lang," sagot ni Attorney Kat. Ang kanyang mga daliri ay marahang naglalaro sa ibabaw ng kanyang pluma. Iaalok kanila ng isang bahagi ng perang nakuha nila, marahil sapat para makapagsimula ka ulit. Ang kapalit, aatras ka sa kaso, mananahimik, at hahayaan silang magpatuloy sa kanilang buhay na para bang walang nangyari. It's a classic move. They are testing you, Miss Alcantara. Sinusukat nila kung gaano kamahal ang iyong prinsipyo. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. "Kung gayon, sabihin niyo po sa kanila na hindi na bibili ang prinsipyo ko
Hindi rin nabibili ang pangalan ko. Ituloy natin ang kaso. Tumango si Attorney Kat. Isang tingin ng paghanga ang bahagyang sumilay sa kanyang mga mata. Iyon ang sagot na gusto kong marinig. Ang desisyong yon, bagamat tama, ay ang nagbukas ng pinto sa isang bagong uri ng digmaan. Hindi na lamang ito sa korte. Ang laban ay dinala na sa personal na teritoryo ni Liwayway. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang gabi, nagising si Liwayway sa tunog ng kanyang telepono. 3:00 ng madaling araw. Nang sagutin niya ito, wala siyang narinig, kundi isang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Isang paghingang tila puno ng babala. Ibinaba niya ang tawag, pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka wrong number lang. Ngunit nang maulit ito sa sumunod na gabi, at sa sumunod pa, alam niyang hindi na ito nagkataon lamang. Pagkatapos ay dumating ang mga mensahe. Mga mensaheng mula sa mga hindi kilalang numero, puno ng mga salitang naninira sa kanyang pagkatao. Mga paratang na siya ay isang oportunista, isang babaeng ginagamit ang katawan para umasenso. May mga nagpadala pa ng mga lumang litrato niya na kasama ang mga dati niyang kliyente sa negosyo. Ngunit binigyan ng malisyosong kahulugan. "Huwag mong pansinin yan, Liway," sabi ni Diwa isang hapon habang ipinapakita niya rito ang mga kumakalat na tsismis sa social media. Malinaw na may isang taong sinadyang gumawa ng mga peking account para ikalat ang mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Gusto ka lang nilang sirain, gusto nilang panghinaan ka ng loob. Ngunit mahirap hindi pansinin ang isang bagay na unti-unting dumudurog sa pangalang pinaghirapan niyang itayo. Isang gabi, habang nagmamaneho pawi mula sa isang business meeting, napansin niya ang isang motorsiklong walang plaka na tila sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang takbo, ngunit bumilis din ito. Lumiko siya sa ibang daan, ngunit sumunod pa rin ito. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Puso niya'y kumakabog ng mabilis habang papalapit siya sa gate ng kanyang subdibisyon. Doon lang, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng guardhouse, tuluyang nawala ang motorsiklo sa dilim. Pagpasok niya sa Villa Amihan, nilak niya ang lahat ng pinto at bintana. Ang kanyang santuwaryo ay unti-unti nang nagiging isang kulungan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mensahe ang kanyang natanggap na ikinagulat niya. Galing ito kay Dante. "Liway, mag-usap tayo, please. Kahit saglit lang, para sa kaligtasan nating dalawa." Sa kabila ng payo ni Attorney Kat na huwag itong pansinin, may isang bahagi kay Liwayway na gustong marinig ang sasabihin nito. Pumayag siyang makipagkita sa isang maliit at tahimik na kapihan sa labas ng syudad kinabukasan. Dumating si Dante na mukhang ibang-iba sa lalaking pinakasalan niya. Payat ito, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagkabalisa. "Salamat sa pagdating mo," sabi nito. Ang boses ay paos. "Anong kailangan mo, Dante?" Malamig na tanong ni Liwayway, walang balak na magpaligoy-ligoy pa. "Liway, iatras mo na ang kaso. Pakiusap nito." Ang mga matay nagmamakaawa. "Hindi mo kilala si Mama. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Mapanganib siya. Ngayon mo lang yan sasabihin sa akin? Pagkatapos ng lahat?" Hindi makapaniwalang tugon ni Liwayway. "Natatakot ako, Liway, para sa'yo at para sa akin," sabi ni Dante. "Ang mga taong pinagkakautangan ko, hindi sila nagbibiro. At si Mama, gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Pera lang ang mahalaga sa kanya. Kahit ang sarili niyang anak, gagamitin niya. Kaya please, umalis ka na. Kalimutan mo na ang lahat. Magtago ka habang may pagkakataon ka pa." Tinitigan ni Liwayway ang lalaking nasa harap niya. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng awa. Awa sa isang lalaking duwag na hinayaang sirain ng sarili niyang ina ang kanyang buhay at ang buhay ng iba. "Huli na ang lahat para dyan, Dante," matatag na sabi ni Liwayway. "Hindi ako aatras. Kung natatakot ka para sa sarili mo,
Dapat noon mo pa yan inisip bago mo ako niloko. Tumayo na si Liwayway para umalis. Liway, mag-iingat ka. Pahabol ni Dante. Seryoso ako. Hindi na lumingon si Liwayway. Ang pag-uusap na yon ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Pinagsisihan niyang pumayag siyang makipagkita. Kinagabihan, pagdating niya sa Villa Amihan, mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik at madilim ang paligid. Habang papalapit siya sa kanyang pinto, may napansin siyang isang bagay sa may paanan nito. Isang maliit na itim na bagay na nakapatong sa kanyang doormat. Noong unay, inakala niyang dahon lang ito. Ngunit nang buksan niya ang ilaw sa kanyang porch, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang patay na daga. Maayos itong inilagay doon, tila isang handog. At sa tabi nito, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito at binuksan. 2 salita lamang ang nakasulat, gamit ang pulang tinta na tila dugo. Huwag mong ituloy. Ang imahe ng patay na daga at ang mensaheng kulay dugo ay nanatili sa isipan ni Liwayway sa mga sumunod na araw. Ang dating payapa niyang pagtulog ay napalitan ng mga bangungot. Ang bawat anino sa kanyang bahay ay tila may buhay at ang bawat tunog sa gabi ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Pilit na ipinapakitang hindi siya apektado, ngunit ang totoo'y unti-unti siyang nauupos. Ang stress mula sa kaso, sa negosyo, at sa patuloy na pananakot ay nag-iwan ng marka sa kanyang kalusugan. Nagsimula siyang makaramdam ng madalas na pagkahilo at pagduduwal. Isinisisi niya ito sa puyat at sa kakulangan ng maayos na pagkain. Liway, magpahinga ka naman, paalala sa kanya ni Diwa isang gabi habang magkausap sila sa telepono. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng sabay-sabay. Baka magkasakit ka niyan. Kailangan kong maging malakas, Diwa, sagot ni Liwayway habang minamasahe ang kanyang sentido. Kapag nagpakita ako ng kahinaan, doon sila mananalo. Ngunit may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng isip at determinasyon lamang. Isang hapon, sa gitna ng isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang mga department heads, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga boses sa paligid niya ay tila naging mahina at malayong alingaw-ngaw. Ang puting conference table ay nagsimulang mag-iba ng kulay. Nagdidilim ang kanyang paningin. Ma'am Liway, ayos lang po kayo. Narinig niyang tanong ng kanyang sekretarya. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng kanyang katawan mula sa kinauupuan. At pagkatapos, kadiliman. Nagising si Liwayway sa isang silid na amoy antiseptiko. Ang matinding sikat ng ilaw sa kisame ay nakakasilaw. Napapikit siyang muli. Liway? Gising ka na? Ang boses ni Diwa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakikita niya ang nag-aalalang mukha ng kaibigan. Anong nangyari? Mahinang tanong niya. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Hinimatay ka sa gitna ng meeting. Paliwanag ni Diwa habang inaayos ang unan sa likod niya. Sabi ko na sa'yo, kailangan mong magpahinga. Sobra mo nang pinapabayaan ang sarili mo. May kumatok sa pinto at pumasok ang isang doktora na may malumanay na ngiti. Good afternoon, Miss Alcantara. I'm Dr. Reyes. Mabuti naman at gising ka na. We've run some tests while you were unconscious. Ano pong sabi ng test, Doc? Stress lang po ba? Tanong ni Diwa. Ngumiti ang doktora. Well, the stress is definitely a factor, pero may isa pa kaming nalaman. Miss Alcantara, I'm not sure if this is good news or bad news for you at this moment, but congratulations, you're 6 weeks pregnant. Ang mga salita ng doktora ay tila isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid. Buntis. Paulit-ulit na umikot ang salitang yon sa isip ni Liwayway. Hindi ito maproseso ng kanyang utak. Tumingin siya kay Diwa na nakatingin din sa kanya
ang mga matay ng lalaki sa pagkabigla. Tumingin siya sa doktora na naghihintay ng kanyang reaksyon. Ngunit walang reaksyon. Wala siyang maramdaman. Manhid. Nang makaalis na ang doktora, naiwan silang dalawa ni Diwa sa katahimikan. Si Liwayway ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na wala pa namang anumang pagbabago. Isang buhay. May isang buhay na nabubuo sa loob niya. Ang bunga ng isang pag-ibig na naging isang kasinungalingan. Ang dugo ni Dante, ang dugo ng mga Delmar. Ang balitang ito ay hindi nagdulot ng saya, kundi isang panibagong alon ng komplikasyon at takot. Paano niya palalakihin ang isang bata sa gitna ng ganitong kaguluhan? Paano niya mamahalin ang isang anak na magiging habam mo ang buhay? Napaalala ng isang napakasakit na kataksilan. Liway, basag ni Diwa sa katahimikan. Anong plano mo? Napaluha si Liwayway. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pagkalito. Hindi ko alam, Diwa. Hindi ko alam. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Pinayagan na siyang umuwi ng ospital, ngunit ang isip niya'y nanatili sa balitang kanyang natanggap. Bumangon siya at nagtungo sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang kanyang refleksyon. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Inilapat niya ang kanyang palad dito. Sa unang pagkakataon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi ito galit o takot. Isang maliit na kislap ng proteksyon, isang likas na pakiramdam ng isang ina. Oo, ang batang ito ay may dugo ni Dante. Ngunit dugo rin niya ito, buhay niya. Walang kasalanan. Isang inosenteng buhay na nadamay sa kasalanan ng iba. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Ang lahat ng kanyang takot ay napalitan ng isang bagong uri ng tapang. Hindi na lamang ito laban para sa isang bahay o para sa kanyang pangalan. Ang laban na ito ay para sa kinabukasan, para sa isang maliit na nilalang na umaasa sa kanya. Kinuha niya ang resulta ng ultrasound na ibinigay sa kanya sa ospital. Isang maliit at malabong tuldok sa itim na larawan. Ngunit para kay Liwayway, ang maliit na tuldok na yon ang naging pinakamaliwanag na ilaw sa gitna ng kadiliman. Ito ang kanyang bagong dahilan, ang kanyang pinakamalakas na sandata. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Attorney Kat Rojas. Kahit 10 oras na ng gabi. Sumagot ito sa pangalawang ring. Attorney, sabi ni Liwayway, ang boses niya'y hindi na mahina o nag-aalinlangan. Ito'y buo at puno ng determinasyon. Attorney, mas lalo na ngayon, kailangan nating manalo para sa anak ko. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Liwayway ay hindi na natiling lihim ng matagal. Sa mundong ginagalawan nila, ang mga pader ay may taingao at ang hangin ay may dalang balita. At tulad ng inaasahan, ang balitang ito ay nakarating sa taong pinakahuling gustong malaman ni Liwayway. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Liwayway sa kanyang hardin, sinubukan niyang namnamin ang katahimikan at ang sariwang hangin. Isang ritual na kanyang ginagawa para palakasin ang kanyang loob. Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang winakasan ng tunog ng intercom. Ma'am Liway, nasa labas po si Mrs. Delmar, sabi ng gwardiya sa kabilang linya. Gusto po kayong makausap. Nanigas si Liwayway. Konsolasyon, anong ginagawa niya rito? Huwag po ninyong papasukin, mariing utos niya. Pero ma'am, may dala po siyang basket ng prutas at mukhang nag-aalala po talaga sa inyo. Alanganing sagot ng gwardiya na halatang nadala sa palabas ng matanda. Bago pa man makasagot si Liwayway, ang boses ni Konsolasyon na ang kanyang narinig. Hija, Liwayway, ako ito. Nabalitaan ko ang nangyari. Nag-aalala ako sa'yo. Pakinggan mo naman ako para sa kapakanan ng magiging apo ko. Ang salitang apo ay tumusok sa puso ni Liwayway. Alam na niya
At ginagamit na niya ito. Napabuntong hininga si Liwayway. Kung hindi niya ito haharapin ngayon, gagawa at gagawa ito ng eksena sa labas ng kanyang gate. Sige, papasukin mo siya. Pero sa sala lang. Ilang sandali pa, pumasok si Konsolasyon sa sala ng Villa Amihan. Ibang-iba ang kanyang anyo kumpara noong huli silang magkita. Wala na ang nagyayelong tingin at mapanuyang ngiti. Sa halip, ang suot niya'y isang simpleng bestida. Ang mukha'y may bahid ng kunwaring pag-aalala at ang mga mata'y pilit na pinaluluha. Hija, malamig na sabi nito habang inilalapag ang basket ng prutas sa mesa. Salamat at pinatuloy mo ako. Hindi ako makatulog mula nang malaman kong nagdadalang tao ka. Kamusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka ba? Hindi umimik si Liwayway. Nakaupo lamang siya sa isang silya. Malayo dito, ang mga braso'y nakahalukip-kip sa kanyang dibdib. Isang pader. Alam ko, galit ka pa rin sa amin. Pagpapatuloy ni Konsolasyon, umupo ito sa sofag malapit sa kanya. At naiintindihan ko, nagkamali ang anak ko, nagkamali kami. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. May isang inosenteng bata nang darating sa mundo. Ang apo ko, ang dugo ng mga Delmar. Binigyang diin niya ang huling mga salita. Hindi mo ba naiisip ang kinabukasan niya? Lalaki siyang walang ama, lalaki siyang may bahid ng iskandalo sa kanyang pangalan. Huwag ninyong gamitin ang anak ko sa inyong mga plano, Konsolasyon, malamig na tugon ni Liwayway. Isang malungkot na ngiti ang isinagot ni Konsolasyon. Hindi ito plano, Hija. Ito'y pagmamalasakit ng isang lola. Isipin mo, Liwayway. Pwede pa nating ayusin ito. Iurong mo na ang kaso. Hayaan mong akuin ni Dante ang responsibilidad niya bilang ama. Bubuo tayo ng isang pamilya para sa bata. Magkano ba ang kailangan mo? Ibabalik namin ang isang parte ng pera. Isipin mo na lang na bayad iyon sa lahat ng sakit ng ulo. Manahimik na tayong lahat para sa bata. Sa wakas, naintindihan na ni Liwayway. Ang lahat ng ito, ang pag-aalala, ang mga prutas, ang pagiging maamong tupa, ay isang bagong estratehiya lamang. Ang kanyang anak ay hindi apo sa mata ni Konsolasyon. Ito ay isang alas. Isang alas na gagamitin para pilitin siyang sumuko. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Liwayway. Hindi ko maintindihan kung paano ninyo nasisikmurang gawin ito. Ang alin, Hija? Ito, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nagsimula ng tumaas. Ang pagpapanggap ninyo. Noong nakaraang linggo lang, nagpadala kayo ng patay na daga sa pintuan ko. Ngayon, nandito kayo at nag-aalok ng kapayapaan gamit ang sarili ninyong apo? Anong klaseng halimaw kayo? Biglang nagbago ang anyo ni Konsolasyon. Ang malambot na ekspresyon ay nawala at lumabas ang tunay na kulay nito. Ang mga matay muling nanlisik. Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat. Matigas na sabi nito. Ginagawa ko lang kung anong kailangang gawin para protektahan ang anak ko at ngayon para protektahan ang lahi ko. Tumayo si Liwayway. Kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Talaga bang ipagkakait mo sa anak mo ang karapatan niyang magkaroon ng buong pamilya? Hamon ni Konsolasyon. Mas gugustuhin ko pang palakihin ang anak ko ng mag-isa kaysa palakihin siya sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at kasamaan. Matatag na sagot ni Liwayway. Ang dugo ninyo ay hindi isang karangalan. Isa itong sumpa at sisiguraduhin kong hindi madudungisan ang anak ko ng sumpang iyan. Napatayo si Konsolasyon sa galit. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng gumuho. Magmamatigas ka ha? Sabi nito, ang boses ay puno ng kamandag. Sa tingin mo ba, dahil buntis ka ay titigilan ka na namin? Nagkakamali ka, no? Mas lalo ka lang naming idiin. Titingnan natin kung hanggang saan yung tapang-tapangan mo kapag sinimulan na naming sirain ang lahat ng natitira sa'yo.
Lumapit ito kay Liwayway, ang mukha'y ilang pulgada na lang ang layo. Sumpain ka sana. Bulong nito, puno ng galit. Sumpain ka sana at ang batang dinadala mo. Hindi natinag si Liwayway. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Umalis na kayo. Bago pa man ako ang gumawa ng paraan para paalisin kayo. Nagsukatan sila ng tingin. Isang digmaan ng kalooban. Sa huli, si Konsolasyon ang unang bumigay. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Ngunit bago ito tuluyang mawala, huminto ito at lumingon. Isang nakakatakot na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung sino ang mas matibay, ang isang babaeng nag-iisa o ang isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. At sa mga salitang yon, umalis si Konsolasyon, iniwan si Liwayway na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit. Lumipas ang mga linggo. Ang banta ni Konsolasyon ay hindi na natiling mga salita lamang. Ang digmaan ay lumipat mula sa personal na paninira patungo sa legal na larangan. Naging masalimuot at marumi ang laban. Sinabi nila na ikaw mismo ang nagplano ng lahat, sabi ni Attorney Kat sa isang pag-uusap nila sa opisina nito. Ang mukha ng abogada ay seryoso, walang bahid ng anumang biro. Ang depensa nila, alam mo raw ang tungkol sa utang ni Dante at ikaw mismo ang nag-alok na isang laang bahay para tulungan siya dahil sa sobrang pagmamahal mo. Ngayon, dahil nagbago na raw ang isip mo, ginagamit mo ang pekeng pirma bilang isang paraan para makaganti. Walang katotohanan yan, bulalas ni Liwayway, hindi makapaniwala. Alam ko, mahinahong sagot ni Attorney Kat. Pero ang trabaho nila ay magtanim ng duda sa isip ng hukom. At sa ngayon, nagtatagumpay sila. Ang notaryo publikong nagpatunay sa dokumento ay biglang nawala. Ang mga empleyado ng bangko na nakausap ni Dante ay hindi na maalala ang eksaktong detalye ng transaksyon. Lahat ng posibleng testigo ay tila binayaran o tinakot para manahimik. Ang bawat salita ni Attorney Kat ay tila isang malaking bato na dumadagan sa dibdib ni Liwayway. Ramdam niya ang unti-unting pagsikip ng mga pader sa paligid niya. Paano na tayo, attorney? Tanong niya. Ang boses ay may bahid na ng pagkadismaya. Wala na ba tayong pag-asa? Tumingin si Attorney Kat sa labas ng bintana ng kanyang opisina kung saan tanaw ang nagtataasang gusali ng syudad. Sa isang laban na tulad nito, Miss Alcantara, ang ebidensya ay ang ating espada. Sa ngayon, ang espada natin ay mapurol. Kailangan natin ng isang bagay na matalim, isang bagay na hindi nila inaasahan. Umuwi si Liwayway ng araw na yon na may mabigat na kalooban. Habang nakaupo sa kanyang sala, napatingin siya sa paligid. Ang bawat gamit, ang bawat larawan, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pangarap na ngayon ay tila abot kamay na lang ng pagkawala. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Para kanino pa ang laban na ito kung sa huli ay matatalo rin lang siya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Gabi na. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Miss Alcantara? Isang boses ng lalaki ang naririnig niya. Sino po ito? Ako po si Marco, isa sa mga paralegal ni Attorney Rojas. Ang boses ng lalaki ay tila nagmamadali at may halong excitement. Ma'am, pasensya na po sa abala, pero may nakita po kami. Biglang napaupo ng tuwid si Liwayway. Anong nakita ninyo? Habang sinusuri po namin ang mga lumang kaso na may kaugnayan sa pamilya Del Mar, may isang file kaming nahanap, isang kasong isinampalaban kay Konsolasyon Del Mar. 5 taon na ang nakalipas. Halos kapareho ng sa inyo. Estafa, panloloko. Pero bigla na lang itong iniatrais ng nagsampa. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Liwayway. Ang puso niya'y nagsimulang bumilis. Ma'am,
Mukhang hindi po kayo ang unang biktima. Ang mga salitang iyon ay naghatid ng kuryente sa buong katawan ni Liwayway. Hindi siya ang una, may iba pa. Sino siya? Nasaan siya? Sunod-sunod niyang tanong. Ang pangalan niya po ay Alona Reyes. Ayon sa file, nakatira siya noon sa Maynila. Pero pagkatapos iatras ang kaso, lumipat siya sa isang maliit na probinsya sa Quezon. Ma'am, ito na po siguro yung hinahanap natin. Isang testigo. Isang taong makapagpapatunay na modus operandi na talaga ito ni Konsolasyon. Pagkatapos ng tawag, hindi mapakali si Liwayway. Isang pangalan, isang pag-asa, Alona Reyes. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa opisina ni Attorney Kat. Ipinakita sa kanya ng abogada ang lumang file. Naroon ang litrato ni Alona, isang babaeng may maamong muka at matamis na ngiti. Ayon sa ulat, isa itong guro na naakit din sa mga matatamis na salita ni Dante at sa mga pangako ni Konsolasyon. Nawalan ito ng halos 2 milyong piso ang buong ipon nito sa pagtuturo. Sinubukan na namin siyang tawagan, sabi ni Attorney Kat. Ang mukha'y seryoso. Pero tila pinalitan na niya ang kanyang numero. Nagpadala na ako ng isang investigador sa address niya sa Quezon. Kailangan nating maging maingat. Malamang, tinakot din siya kaya niya iniatras ang kaso noon. Ang mga sumunod na araw ay tila isang walang katapusang paghihintay. Bawat tunog ng telepono ay inaasahan ni Liwayway na magdadala ng magandang balita. Ngunit wala. Ang investigador ay nahirapang hanapin si Alona. Tila nagtatago ito sa mundo. Isang gabi, halos hating gabi na, tumawag si Attorney Kat. Ang boses nito sa kabilang linya ay pagod, ngunit may kakaibang tono. Liwayway, I have news. Nahanap niyo na po ba siya? Agad na tanong ni Liwayway, napabangon mula sa pagkakahiga. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogada. Nahanap na namin siya, Liway, pero may isang malaking problema. Huminto muli si Attorney Kat, tila nag-aalangang sabihin ang susunod. Ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang magsalita. Ang mga salitang yon mula kay Attorney Kat ay parang isang malakas na sampal kay Liwayway. Ang pag-asang umusbong sa kanyang puso sa loob ng ilang araw ay biglang naglaho, na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Anong ibig ninyong sabihin na ayaw niyang magsalita? Tanong ni Liwayway, pilit na kinokontrol ang panginginig ng kanyang boses. Takot siya, Liwayway. Paliwanag ni Attorney Kat sa kabilang linya. Ayon sa investigador, halos himatayin si Alona nang ipakita ang litrato ni Konsolasyon. Paulit-ulit niyang sinasabi na tapos na ang usaping iyon at ayaw na niyang madamay pa. Malinaw na may ginawa sa kanya ang mga Delmar noon na labis niyang ikinatakot. Hindi natin siya masisisi at hindi rin natin siya mapipilit. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Liwayway sa dilim ng kanyang silid. Naramdaman niya ang pagbabalik ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ganoon na lang ba yon? Isang hakbang na lang sana. Ngunit ang pinto ng pag-asa ay muling isinara. Ngunit habang nakaupo siya roon, hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang bagong kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Siguro, hindi abogado o investigador ang kailangan ni Alona. Siguro, ang kailangan niya ay isang taong nakakaintindi sa kanya. Isang taong dumaan din sa parehong bangungot. Kinaumagahan, tinawagan niya si Attorney Kat. Attorney, gusto ko po siyang puntahan. Liwayway, delikado iyan. Hindi po ako pupunta doon para pilitin siya. Putol ni Liwayway. Pupunta ako doon para kausapin siya. Bilang isang babae, bilang isang biktima. Ibigay niyo lang po sa akin ang address. Ako na po ang bahala. Pagkatapos ng mahabang pag-aatubili, pumayag din ang abogada. Ang biyahe papuntang Quezon ay mahaba. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan
ay nagbibigay daan sa mga pag-aalinlangan sa isip ni Liwayway. Paano kung hindi siya pakinggan ni Alona? Paano kung ipagtabuyan siya nito? Natagpuan niya ang tinitirhan ni Alona sa isang simpleng subdibisyon, sa isang maliit ngunit maayos na bahay. Ang bakuran ay puno ng mga halaman. Kumatok siya sa pinto. Ang puso niya'y malakas na kumakabog. Ang nagbukas ng pinto ay isang babaeng payat. Ang mga matay malungkot at ang ngiti na nasa lumang litrato ay matagal nang nawala. Si Alona Reyes. Nagulat si Alona nang makita ang isang estranghero sa kanyang pintuan. Sino po sila? Ako po si Liwayway Alcantara. Magalang napakilala ni Liwayway. Pwede po ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang? Nang marinig ang kanyang pangalan, biglang namutla si Alona. Alam nito kung sino siya. Pasensya na, pero wala tayong dapat pag-usapan, sabi nito, at akmang isasara na ang pinto. Tungkol po ito kay Consolacion del Mar, mabilis na sabi ni Liwayway. Sa pagbanggit ng pangalan, natigilan si Alona. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Please, pakiusap ni Liwayway, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Hindi po ako taga-gobyerno o abogado. Isa rin po akong biktima. Katulad ninyo. Ang huling mga salita ang tila nagbukas ng pinto. Nag-aalangan man, dahan-dahang binuksan ni Alona ang pinto at pinatuloy si Liwayway sa kanyang maliit na sala. Naupo sila, ang katahimikan ay nababasag lamang ng tunog ng electric fan. Hindi nagsalita si Liwayway tungkol sa batas o sa kaso. Sa halip, ikinuwento niya ang sarili niyang karanasan. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-ibig kay Dante, ang kasal, at ang mapait na katotohanan na sumampal sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nagsasalita. Tahimik lamang na nakikinig si Alona. Ngunit habang tumatagal, ang dating matigas na anyo nito ay unti-unting lumambot. Nakikita niya ang sarili sa kwento ni Liwayway. Ganyan na ganyan din ang ginawa nila sa akin. Sa wakas ay nagsalita si Alona. Ang boses ay nanginginig. Pinaibig ako ni Dante. Ipinakilala kay Consolacion na parang isang tunay na pamilya. Nakuha nila ang tiwala ko at ang lahat ng ipon ko. Nang sinubukan kong lumaban, tinakot nila ako. Sinabi nilang papatay nila ang mga magulang ko sa probinsya. Natakot ako. Kaya tumahimik na lang ako at lumayo. Naiintindihan ko po ang takot ninyo, sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pakikiramay. Ako man po, araw-araw na nabubuhay sa takot. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang tiyan. Pero may dahilan po ako para labanan ang takot na yon. Magkakaanak po ako at ayokong lumaki siya sa isang mundong pinamumunuan ng mga taong tulad ni Consolacion. Ayokong may iba pang babaeng dumaan sa pinagdaanan natin. Tumingin si Liwayway ng diretso sa mga mata ni Alona. Hindi po ako naparito para pilitin kayo. Naparito po ako para sabihing hindi na kayo nag-iisa. Napahagulgol si Alona. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim ay bumuhos na. Ang lahat ng sakit, takot at kahihiyan ay lumabas. Sa sandaling iyon, hindi sila dalawang estranghero, kundi dalawang kaluluwang pinag-isa ng parehong sugat. Tumayo si Liwayway at niyakap ang umiiyak na babae. Nang tumahan na si Alona, pinunasan nito ang kanyang mga luha. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng tapang na ngayon lang muling sumilay. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Gagawin ko to, sabi ni Alona. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi para sa'yo, kundi para sa ating dalawa. Para wala ng susunod na biktima. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang hangin sa labas ng Hall of Justice ay tila mabigat at puno ng hindi masabing kaba. Para kay Liwayway, ito ang araw ng paghuhukom, ang araw kung saan malalaman kung ang lahat ng kanyang pinaghirapan at tiniis ay magbubunga o mauuwi sa wala. Sa tabi niya ay si Diwa,
na hindi siya iniwan kahit sandali, at si Attorney Kat Rojas na may anyong kalmado at matatag na parang isang general na handa nang sumabak sa gyera. Pumasok sila sa courtroom. Ang silid ay malamig at tahimik. Sa kabilang panig, nakaupo na sina Dante at Konsolasyon kasama ang kanilang abogado. Si Dante ay hindi mapakali. Ang mga matay laging nasa sahig. Si Konsolasyon naman, sa kabilang banda, ay punong-puno ng kumpiyansa. Nagawa pa nitong nangitian si Liwayway, isang nangiting mapang-asar na para bang sinasabing, "Wala kang laban sa akin." Nagsimula ang paglilitis. Unang tumestigo si Liwayway. Sa ilalim ng patnubay ni Attorney Kat, isinalaysay niya ang lahat ng may katatagan. Hindi niya hinayaang mangibabaw ang kanyang emosyon. Ang bawat salita niya ay malinaw at puno ng katotohanan. Ngunit sa cross-examination, ginawa ng abogado ng mga Delmar ang lahat para wasakin ang kanyang kredibilidad. Miss Alcantara, hindi ba totoo na ikaw ay isang napakatalinong negosyante? Tanong ng abogado. I consider myself competent. Yes. Sagot ni Liwayway. Isang competent na negosyante pero hindi mo man lang napansin na ang asawa mo pala ay may malaking pagkakautang sa sugal. Hindi ba't medyo kahina-hinala iyon? Ang pagtitiwala ay hindi nangangailangan ng hinala. Matatag na sagot ni Liwayway. Sunod-sunod ang mga tanong na idinisenyo para palabasin siyang isang sinungaling, isang mapaghiganting asawa na gumagawa lamang ng kwento. Ngunit nanatili siyang matatag. Nang matapos ang kanyang testimonya, tinawag ni Attorney Kat ang kanilang mga susunod na testigo, mga handwriting expert na nagpatunay na peke ang pirma sa mga dokumento, mga financial analyst na nagpakita kung paano biglang pumasok ang malaking halaga ng pera sa mga bank account ng mag-inang Delmar pagkatapos maisangla ang bahay. Maganda ang takbo ng kaso, ngunit alam ni Liwayway na kulang pa. Ang depensa ng kabilang panig ay matibay din. Pinapalabas nilang isang malaking misunderstanding lamang ang lahat. The prosecution rests its case, Your Honor, sabi ni Attorney Kat. Pagkatapos ay ang panig naman ng depensa ang nagpresinta. Tumestigo si Dante, umiiyak at sinabing lahat ay kagustuhan ni Liwayway bilang tulong sa kanya. Isang kwentong puno ng kasinungalingan, ngunit iniharap ng may luha at pagsisisi na maaring makakumbinsi sa sinuman. Naramdaman ni Liwayway ang unti-unting pagbigat ng sitwasyon. Nakita niya ang bahagyang pag-aalala sa mukha ni Attorney Kat. Does the prosecution have any rebuttal witnesses? Tanong ng hukom. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Tumayo si Attorney Kat. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas nang sabihin niya, "Yes, Your Honor." The prosecution calls its final witness to the stand. May isang pinto sa likod ng courtroom na bumukas. Ang lahat ng atensyon ay napunta doon. We call Miss Alona Reyes. Sa pagbanggit ng pangalan, nagkaroon ng kaguluhan sa panig ng depensa. Ang abogado nila ay biglang tumayo. Si Dante ay napatingin sa likod. Ang mukha'y puno ng pagkabigla. Ngunit ang reaksyon ni Konsolasyon ang pinakakapansin-pansin. Ang babaeng kanina lang ay puno ng kumpiyansa at may mapang-asar na ngiti ay biglang nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay ngayon ay nanlalaki sa purong takot at hindi makapaniwalang gulat. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Dahan-dahang naglakad si Alona Reyes papunta sa witness stand. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga hakbang ay determinado. Habang naglalakad, ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Konsolasyon. Isang tingin na puno ng 5 taong pagtitiis, 5 taong takot. At ngayon, 5 taong tapang. Umupo si Alona sa harap. Itinaas ang kanyang kanang kamay at nanumpa. Tumingin si Liwayway kay Konsolasyon. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang dating reyna ay isa na ngayong bilanggo ng sarili niyang mga kasalanan.
nakaharap sa isang multong hindi niya inaasahang magbabalik. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa sandaling iyon, alam na ni Liwayway, panalo na sila. Nang magsimulang magsalita si Alona Reyes, ang buong courtroom ay tila huminto sa paghinga. Ang kanyang boses, bagamat bahagyang nanginginig sa simula, ay unti-unting lumakas habang isinasalaysay niya ang kanyang kwento. 5 taon na po ang nakalipas. Panimula niya ang tingin ay hindi inaalis sa hukom. Nakilala ko po si Dante Del Mar at ang kanyang ina, si Consolacion. Sa bawat salita ni Alona, isang piraso ng nakaraan ang nabubuo. Detalyado niyang ikinuwento ang halos kaparehong modus operandi na ginawa kay Liwayway, ang panliligaw ni Dante, ang pagpapakilala kay Consolacion bilang isang mabait at mapagmahal na ina, ang pag-engganyo sa kanya na mag-invest sa isang pekeng negosyo, ang pagkawala ng kanyang 2 milyong piso. Nang sinubukan ko pong maningil, doon po lumabas ang tunay nilang kulay. Pagpapatuloy ni Alona, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinagbantaan po ako ni Consolacion. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako mananahimik, idadamay niya ang pamilya ko. Objection, Your Honor! Hearsay! Sigaw ng abogado ng depensa, ngunit huli na ang lahat. Overruled! The witness may continue. Sabi ng hukom. Naglabas si Attorney Kat ng mga ebidensya, mga lumang bank statement, mga kopya ng text messages na sumusuporta sa testimonya ni Alona. Ang bawat ebidensya ay isang pako na lalong nagbaon sa mag-inang Del Mar sa kanilang hukay. Ang cross-examination ay naging desperado. Sinubukan ng abogado ng depensa na palabasin na si Alona ay isang dating kasintahan na naghihiganti lamang. Ngunit nanatiling matatag si Alona. Ang kanyang kwento ay hindi nagbago. Ang kanyang sakit ay totoo. Pagkatapos ng testimonya ni Alona, tinawag muli ni Attorney Kat si Dante sa witness stand para sa isang rebuttal questioning. Mr. Del Mar, simula ni Attorney Kat, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Itinanggi ninyo kanina na may alam kayo sa anumang panloloko. Ngunit paano ninyo maipapaliwanag ang testimonya ni Miss Reyes? Isang babaeng wala namang koneksyon kay Miss Alcantara, ngunit may halos parehong kwento ng kataksilan. Si Dante ay hindi na mapakali. Pinagpapawisan siya ng malapot. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng tulong, ngunit si Consolacion ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang mukha'y tila isang maskarang gawa sa bato. Hindi ko siya kilala. Nauutal na sabi ni Dante. Hindi mo siya kilala? Ulit ni Attorney Kat. Kung gayon, bakit may mga litrato kayong magkasama? Bakit may mga mensahe ka sa kanya na puno ng mga pangako ng pag-ibig? Inilabas ni Attorney Kakat ang mga litrato at ipinakita sa korte. Si Dante nakangiti habang nakaakbay kay Alona. Sa sandaling iyon, bumigay si Dante. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap ay gumuho. Hindi ko kasalanan to. Sumigaw siya. Sabay tayo. Ang mga kamay ay nanginginig. Napatingin siya sa kanyang ina. Ang mga matay puno ng galit at panunumbat. Siya ang may plano ng lahat! Sigaw ni Dante habang nakaturo kay Consolacion. Utak niya ang lahat ng ito. Mula kay Alona hanggang kay Liwayway. Sunod-sunuran lang ako sa kanya. Natakot ako sa kanya. Natakot ako sa mga pinagkakautangan ko. Ginawa ko lang ang sinabi niya. Ang pag-amin ay isang pagsabog sa loob ng tahimik na courtroom. Ngunit ang pinakamatinding pagsabog ay nagmula kay Consolacion. Sa pagtataksil ng sarili niyang anak, tila isang halimaw ang nagising sa loob niya. Tumayo siya. Ang muka'y namumula sa matinding galit. Ang dating anyo ng isang kagalang-galang na matrona ay naglaho at ang lumabas ay ang tunay na anyo ng isang desperadong kriminal. Walang hiyakang bata ka. Isinigaw niya kay Dante.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, sa akin mo isisisi ang lahat. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kina Liwayway at Alona. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. At kayong dalawang higad kayo, sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Akala ninyo, nanalo na kayo? Mga mang-aagaw, mga oportunista, karapat-dapat lang sa inyo ang maparusahan. Sana mamatay na kayo. Sana mamatay na ang batang yan. Itinuro niya ang tiyan ni Liwayway. Isang malakas na order in the court ang umalingaw-ngaw mula sa hukom. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit para awatin si Konsolasyon na patuloy na nagwawala at nagsisigaw ng mga sumpa. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Liwayway kay Dante. Nakaupo itong muli. Ang muka'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Humahagulgol na parang isang talunang bata. Napatingin siya kay Konsolasyon na pilit na kinakaladkad palabas ng courtroom. Ang muka'y nababalutan ng galit. At napatingin siya kay Alona na nakatingin din sa kanya. May mga luha sa mata. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng paglaya. Isang malakas na pagpukpok ng martilyo mula sa hukom ang nagpatahimik sa lahat. This court is adjourned. The verdict will be announced tomorrow. Sabi ng hukom, ang boses ay may awtoridad. Habang naglalabasan ang mga tao, nanatiling nakaupo si Liwayway. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos ng proteksyon at pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang kadiliman, nararamdaman na niya ang papalapit na sinag ng Liwayway. Tapos na ang laban. Kinabukasan, ang courtroom ay mas puno kaysa dati. Ang balita tungkol sa dramatikong pag-amin ni Dante at pagwawala ni Konsolasyon ay mabilis na kumalat. Naroon ang media, ang mga usisero, at ang lahat ng taong nasubaybayan ang kaso. Para kay Liwayway, ang pagpasok muli sa silid na yon ay ibang-iba na. Wala na ang kaba. Napalitan ito ng isang tahimik na pag-asa. Nang ipasok sina Dante at Konsolasyon, ang kanilang anyo ay sukdulan ang pagkakaiba sa unang araw ng paglilitis. Si Konsolasyon ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng mapait na pagkatalo. Si Dante naman ay hindi man lang magawang iangat ang kanyang tingin. All rise! Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at naupo. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. This court has reached a verdict, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Binasa niya ang mahabang desisyon, ngunit ang isip ni Liwayway ay nakatuon lamang sa mga huling salita. Based on the overwhelming evidence presented and the testimonies given, this court finds the defendants, Consolacion del Mar and Dante del Mar, guilty beyond reasonable doubt for the crime of estafa through falsification of public documents. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Napapikit si Liwayway, pinakikiramdaman ang bawat salita. For this, Consolacion del Mar, being the mastermind of this deceitful scheme, is sentenced to a minimum of 20 years of imprisonment. Dante del Mar, for his full participation, is sentenced to a minimum of 12 years. Furthermore, the mortgage agreement on the property known as Villa Amihan is hereby declared null and void. All rights and ownership are restored to the complainant, Miss Liwayway Alcantara. The marriage between Liwayway Alcantara and Dante del Mar is likewise annulled. Pagkatapos ng hatol muling nagkagulo, habang pinoposas na ng mga guwardiya ang mag-ina, nagawa pang sumigaw ni Konsolasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang nakinig. Ang kanyang mga salita ay nawalan na ng kapangyarihan. Sa labas ng courtroom, sinalubong si Liwayway ng mga yakap. Niyakap niya si Diwa, ang kanyang bato, at sandalan. Niyakap niya si Alona, na ngayon ay may ngiti na sa mga labi. At niyakap niya si Attorney Kat Rojas. We did it! Sabi ni Liwayway. Ang mga luha ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang pisngi.
No, Liwayway. Itinama siya ni Attorney Kat. You did it. I was just your weapon. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay ng kaso ay unti-unting humupa. Ang buhay ni Liwayway ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Mas matatag na siya ngayon, mas matalino, at mas maingat. Ang Villa Amihan ay muling naging isang tunay na tahanan, hindi na isang simbolo ng kataksilan. Isang maaliwalas na umaga, naramdaman niya ang isang pamilyar na sakit sa kanyang likod. At pagkatapos, ang paghilab, oras na, sa ospital, kasama niya si Diwa sa bawat sandali. Ang kanyang pagsilang ay hindi naging madali. Ngunit ang bawat hirap ay naglaho nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak. Isang malusog na sanggol na babae nang iabot sa kanya ng nurse ang munting anghel na puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang maliliit nitong daliri, ang maliit nitong ilong, ang perpektong hugis ng bibig nito. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay nagkaroon ng kahulugan sa sandaling iyon. Tinitigan niya ang kanyang anak na dahan-dahang iminumulat ang mga mata. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Diwa na mangyak-ngiyak din sa tuwa. Ngumiti si Liwayway. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng sanggol. Pagkatapos ng mahabang gabi ng kadiliman sa kanyang buhay, narito na ang kanyang umaga. Sinag. Bulong niya. Ang pangalan niya ay Sinag. Habang yakap niya ang kanyang anak, naramdaman ni Liwayway ang isang kapayapaang hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Hindi na mahalaga ang sakit na idinulot ni Dante at Konsolasyon. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na haharapin niya kasama ang kanyang munting Sinag. Nagtanong si Diwa habang pinagmamasdan niya ang mag-ina. Liway, pinagsisisihan mo ba ang lahat ng nangyari? Tumingin si Liwayway mula kay Sinag patungo sa kanyang kaibigan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting totoo at puno ng pasasalamat. Hindi, sagot niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Dahil kung hindi dahil sa dilim, hindi ko makikita ang pinakamaliwanag kong sinag. Isang taon na ang lumipas mula nang isilang ni Liwayway ang kanyang sisinag. At sa loob ng isang taon na yon, mas maraming nagbago sa kanyang buhay kaysa sa inaakala niya. Ang Villa Amihan ay hindi na isang tahimik na mansyon. Napuno na ito ng mga halakhak ng isang bata, ng mga kalat na laruan sa sahig, at ng mga kantang pampatulog sa gabi. Ang dating santuwaryo ni Liwayway ay naging isang masayang pugad para sa kanyang mag-ina. Sa kanyang propesyon, lalo pa siyang humusay. Ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan ay nagbigay sa kanya ng isang bagong perspektibo at isang katatagang hindi matitinag. Pinalago niya ang kanyang kumpanya, nagbukas ng mga bagong oportunidad, at naging isang inspirasyon sa maraming kababaihan sa mundo ng negosyo. Ngunit ngayon, hindi na siya nagtatrabaho para lamang sa sarili niya. Nagtatrabaho siya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Diwa sa kanilang paboritong lugar, ang Bahay Pahinga Cafe, pinagmamasdan nila si Sinag na masayang naglalaro sa playpen na dinala nila. Alam mo, Liway, sabi ni Diwa habang hinahalo ang kanyang kape, kung may titingin sa iyo ngayon, hindi nila aakalain kung ano ang mga pinagdaanan mo. You look whole. Ngumiti si Liwayway. Because I am. Dati, akala ko kailangan ko ng isang lalaki para maging buo. Akala ko ang kaligayahan ay nasa pag-aasawa at pagbuo ng isang perpektong pamilya. Pero mali pala ako. Ang tunay na kaligayahan, natagpuan ko sa sarili ko. At lalo pa itong nabuo nang dumating siya. Tumingin siya nang may pagmamahal sa kanyang anak. Isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat. Galing ito sa kulungan. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing ito kay Dante. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Ano pa ba ang sasabihin nito na hindi pa niya narinig? Dala ng kuryosidad,
Binuksan niya ito. Ang sulat ay puno ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad. Isinulat ni Dante na ang bawat araw sa kulungan ay isang paalala ng kanyang mga pagkakamali at na sana balang araw ay mapatawad siya ni Liwayway. Binasa ni Liwayway ang sulat mula simula hanggang dulo. Walang galit, walang sakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng pagwawakas. Kinuha niya ang sulat, nagtungo sa kanilang hardin kung saan may maliit silang siga para sa mga tuyong dahon at marahang inihulog ito sa apoy. Pinanood niya itong maging abo at tangayin ng hangin. Hindi niya kailangang magpatawad para maging malaya. Matagal na siyang malaya. Kinaumagahan, maagang nagising si Liwayway gaya ng kanyang nakasanayan. Ngunit sa pagkakataong ito, sinamahan siya ng isang maliit na anghel. Dinala niya si Sinag sa balkonahe ng kanyang silid kung saan tanaw nila ang unti-unting pagsikat ng araw sa silangan. Ang langit ay nag-aagawang dilim at liwanag. Ang mga kulay kahel, rosas at ginto ay dahan-dahang ipinipinta sa kalangitan. Tingnan mo anak, bulong ni Liwayway habang yakap-yakap ang kanyang munting sinag. Ang ganda, di ba? Yan ang Liwayway. Itinuro ni Sinag ang araw at isang masayang tawa ang kumawala sa bibig nito. Sa sandaling iyon, habang yakap niya ang kanyang anak at pinagmamasdan ang bagong umaga, naramdaman ni Liwayway ang isang ganap na kasiyahan. Ang kanyang paglalakbay ay naging mahirap. Dumaan siya sa pinakamatinding sakit ng kataksilan. Hinarap niya ang takot. Ngunit sa huli, hindi lang niya nabawi ang kanyang bahay at ang kanyang pangalan. Nabawi niya ang kanyang sarili at natagpuan niya ang isang pag-ibig na mas dalisay at mas makapangyarihan kaysa sa lahat, ang pag-ibig ng isang ina. Hindi na siya ang Liwayway na naghihintay lang ng kanyang happily ever after. Siya na ang nagsusulat nito. Anak, muli niyang bulong habang hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Tayo ang gagawa ng sarili nating kwento. At sa pag-angat ng araw, kasama ang kanyang sinag, isang bagong kabanata ang kanilang sinimulan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may pag-asang hatid ang pagsikat ng araw. Ang tunay na aral sa kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbangon mula sa isang masakit na pagkabigo. Ito ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa ibang tao. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa loob ng ating sarili at ang pinakadalisay na pag-ibig ay madalas na dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan. Huwag tayong matakot na muling isulat ang ating kwento, gaano man kapait ang naunang kabanata. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging kapalaran? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.